Sa mga nagtatrabaho naman sa private sector sa Cavite, Laguna, Batangas, Quezon at Rizal, yan po yung Calabarzon. Aba, syempre, ito, good news. May dagdag na tayong pang-budget dahil may dagdag sahod na po. Ayun, sa mahal ng mga bilihin, at least meron ng pampunang kahit papano. Oo nga, kaso Pero magkakasya kaya yun. Yun nga, di ba? Yung ating dagdag na yan, yung sinasabi nila na 35 pesos, parang magkano na ang kamatis? Oo, di ba? Isang kilo. Sabi ng Department of Labor and Employment, 35 nga hanggang 50 pesos ang madadagdag sa arawang sahod. Yes, yun yung mga nasa non-agriculture sector. Magiging 520 pesos na po ang daily minimum wage mula sa 385 pesos. 479 pesos naman ang sa agriculture sector, habang 385 pesos ang para sa mga nasa retail and service establishments na merong hindi lalagpas sa 10 empleyado. Sa ngayon, parehong 385 pesos ang daily minimum wage ng mga nasa agriculture at non-agriculture sector. Makatutulong ang aumento sa sahod sa mahigit 719,000 na minimum wage workers. Sa September 24, magiging effective ang wage hike. Sana lamang ito ay pumantay doon din kasi sinasabi nila miski yung mga nasa probinsya, 'di ba? Eh mahal na rin naman, Oo, 'di ba? hindi mo na ngayon pwedeng sabihin porke nasa probinsya, mas mababa na yung mga bilihin, hindi eh. Yes, pati nga yung Mahal na rin. transportasyon, lahat mahal, 'di ba? Oo. Ang hindi na lang talaga nagtataas nga daw yung sa sweldo sa probinsya, 'di Oo, ba? pero ito ngayon, pwede na rin. Inaabangan. Diba? May pandagdag oo. na. O ito, alamin natin magkakano na ang ating mga bilihin. Alright, ito naman. Sa iba pang balita, approved na po ang wage hike sa Calabarzon. E paano naman kaya ang ilang petisyon ng umento sa ibang lugar? Yan ang alamin po natin mula sa DOLE. Nakasala ngayon sa balita si DOLE National Wages and Productivity Commission Executive Director Criselda C. Magandang umaga at welcome po sa Balita Ko. Hello, magandang umaga po sa inyo, Mr. Opo. Rafi, at sa inyo mga taga-subaybay. Apo, bakit po 35 pesos, 35 to 50 pesos lang yung naaprubahan na mas mababa sa 100 to 400 pesos na original petition sa rehiyon? Ano po yung naging basihan? Ito po naging batayan po natin dito ay yung mga public hearings na ginawa po ng ating regional board sa mga probinsya po ng Calabarzon at pati na rin yung kanilang consultations na ginawa doon. Sa bawat probinsya ho ay nag-conduct sila ng consultations. At base ho sa lahat ng information na kanilang nag-gather, ito ho ay kanilang inanalyze relative po doon sa mga criteria ng minimum wage determination. At yun nga ho, ang kanilang napag-agrihan ay itaas yung minimum wage sa Calabarzon from 35 pesos to 50 pesos. Pero medyo malayo po doon sa hinihingi nila at average na ito ng iba't ibang probinsya. At tama po kayo, tulad po ng sinabi ko kanina, yun hong hinihiling ng ating Ma'am? union. Hello? Go ahead po. Oo. Ito po ay kanila pong inanalyze base ho sa iba pang criteria ng minimum wage determination tulad po ng kakayahan ng mga mamumuhunan doon sa kanilang areas na magbayad ng minimum wage. At lalong-lalo na ho yung magiging epekto noon hong increase na ibibigay sa ating tinatawag na key macroeconomic outcomes, lalong-lalo na po yung epekto sa employment, epekto sa inflation, at doon ho sa overall growth po ng ating bansa. Paano kung may mga negosyo po na hindi talaga kakayanin yung aprobadong minimum wage hike? Opo. Nakalagay po sa ating omnibus rules na yun pong mga retail and service establishments employing not more than 10 workers ay pwede pong mag-file ng exemption for the implementation of the wage order. At yun din pong mga tinamaan ng mga kalamidad at pandemya na talagang tinamaan yung kanilang financial status ay pwede pong mag-apply for exemption. I see. Pero ito, kukumustahin din natin yung wage hike petition naman sa may Western at Central Visayas, ma'am. Kailan po ito kaya madedesisyonan na? Doon po sa ating Central Visayas, sila po ay natapos na yung kanilang public hearing
At inaasahan ho natin na base po doon sa ulat sa amin ay natapos na rin ho yung kanilang inaasahan po natin na may-release na rin ho yung kanilang desisyon kung ano man po ang kanilang desisyon doon sa petition. At naman po sa Western Visayas ay natapos ho yung kanilang wage consultation at sila ho ay babalik po sa drawing board yung ating board para po tignan yung appropriateness of having a public hearing. Kailan po dapat titignan ng mga ating empleyado na magre-reflect na itong dagdag na sweldo po na ito sa kanilang mga payroll? Opo, dahil po ang wage order ay na-publish ho ngayon, Apo. September 8, Kahapon. kahapon, oo. Ito po ay magte-take effect after 15 days. I So, see. sa September 24 po ang effectivity ng ating wage order. Ayan, titignan na nila yung mga payroll. Pero kung sakali at nakita nila sa kanilang payroll, after 15 days, or effectivity po nito na wala talaga doon yung dagdag sahod na kailangan, saan po pwedeng magreklamo sila? Pwede po silang magreklamo sa pinakamalapit na mga field offices ng ating regional offices ng Department of Labor and Employment sa kanila pong mga lugar. Alright, marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras, ma'am. Thank you. Salamat din po. Yan naman po si DOLE National Wages and Productivity Commission Executive Director Criselda C.